Magandang umaga mga lodi. Ngayon matutunghayan po natin ang katotohanan at ang kasagutan sa katotohanan ng mga kulto kung saan si Kibuloy ang tinaguri ang kulto o tinatawag na sugo ni Satanas ang magtayo ng kulto ng masamang propeta. Sa simula pa lang nakasaad na sa kasulatan ang banal na Biblia ang pagsulpot o ang pagdating ng mga bulaang propeta kung saan mangaral, nagpatotoo, nagpagaling at dito dinodoktrinahan nila gamit ang salita ni Jesucristo at paggamit sa pangalan niya. Ang mga salita ay aral niya. Pirsahan nilang pinapaniwala nila na sa mga membro nila na si Jesucristo ang Diyos at gamit ang pangalan niya at sa pangalan pa niya ipinangalan ang simbahan nila na patutuo sa mga tao na walang muwang o alam sa Biblia ang banal na salita. Dahil gamit nga at sa pangalan pa lang kumbinsido nga silang tunay na simbahan at sa pasimula nga naman ni Jesucristo ang Diyos, ngunit sa katotohanan siya pala at mismo siya ang Diyos at may-ari ng sanlibutan at siya daw ang magliligtas. Ang taong ito ay si Kibuloy. Ang pangalan ng kanyang simbahan ay tinatawag The Kingdom of Jesus Christ of Name Above All, na akalain mong perfect ito at tunay na simbahan ni Jesucristo, ngunit fake pala o impostor lang. At ito nga ang taktika na gamit ng mga bulaang propeta, ang fake na pangangaral, mapaglinlang at mahigpit na batas na pinapairal ng kultong simbahan ito. At sa simula nga si Jesus muna ang Diyos, ngunit kalaunan ay sarili na niya ang ipinapakilalang Diyos at ito'y tawagin silang Antikristo, ang malaanghel na pangaral na animoy magandang pakinggan na magliligtas sa kanila sa kanilang kaluluwa. At itong kultong ito ang nagpapahamak sa mga kaluluwa at pagliligaw dito sa impyerno, na di alintanan ng leader ng kultong itong si Kibuloy kung mapahamak ito sa impyerno dahil sa pagkaganid, makasarili at ubod ng kasamaan. Nasaksihan ko kung paano sila nagdasal na kakaiba ito sa lahat, nakadipa, umiyak, nagsasalita ng di mo maintindihan at nangingisay na animoy sinasapian o pinapasukan ng masamang espiritu, na ito daw ay full gospel ang pagsasalita ng di mo maintindihan na kung tatawagin nila spirit of the tongue, na ang pagdidipa nila na sa kulto mo lang makikita. Nakakakilabot ang estilo ng kanilang pagsasamba na parang naposes. Ang mahigpit nilang batas na kung sino ang lumabag at tumiwalag ay ipapatay ni Kibuloy sa kanyang hitman o death squad ni Duterte. Biktima dito ang dalawa kong pamangkin na pinapatay at ginahasa. Daan-daan ang minolestya at ginahasa ng leader na ito, si Kibuloy, na hanggang ngayon ay itinatago pa rin niya diyan sa kanyang building sa 12 stories na nasa Davao. At ito yung bunga ng mga membro na taon-taon na nagpapalimos tuwing Pasko at kinukutaan pa ang mga membro na pilit kinakain at makumplito nila ang yung halaga ng kuta. Nasaksihan
ko mismo ito dahil membro ang kapatid ko dito na halos di na kumakain at magbawas sa kadahilanang ay pinagnanakawan daw ang kanak ng Diyos na si Kibuloy. Dinanas ng kapatid ko ang makagat ng aso upang makumplito lang ang kuta na ibibigay ng leader ng kultong ito na si Kibuloy. Ang pagpursigi ng mga membro na mabuo daw nila ang arkang yun na i-rapture daw ito at ito ang sakyan nila palangit na pinapaniwala sa mga membro. Dagdag pa ang mga pangakong reward na sasakyan sa mga tapat na membro. Ang mga membro na babae naman na may itsura ay ginagawang parausan ni Kibuloy na isa na dito ang aking pamangkin na naiwan sa Amerika. Dahil sa mali na nga itong demonyong leader ng kultong ito at nakakulong na dahil sa panggagahasa sa daan-daang membro kadalagahan ng biktima nitong anak ng demonyo. Milyon-milyong membro pa rin hanggang ngayon ang di nakakaalpas sa kapangyarihang masama. Ang hipnotismo, ang paninilang ay tunay talagang binigyan siya ng kapangyarihan ni Taning dahil magpahanggang ngayon di pa rin nakawala ang mga membrong ito. Sobrang pagkalason sa isip at pagkaligaw nila at kalunos-lunos ang sinapit nila kasama ang kapatid ko pamangkin na pati ako na matyagang gumising sa pagkaligaw nila na tumino na hanggang sa kakaluluwa nila. Ang tanging alam nila ay Diyos si Kibuloy na siyang magliligtas sa kanila, na kapahamakan lang pala ang kasasapitan at maliligtas sa kanila na kapahamakan pala at nakakagapos na sa kanilang kaluluwa kung saan positibong nagising pa sa kanya sila at makawala sa pinaniwalaan nilang Diyos. Sana mabuksan na ang kanilang isipan dahil pagkakataon na nilang ito at nakakulong at patong-patong nakakaso ang kinaharap ng kultong leader nilang ito na si Kibuloy. Nawala nga anghel daw ang makikita nila pag ito nagsasalita sa harapan nila. Maamong maamo daw na animoy Diyos na pero ang nasa likod nito ang pinaka masama at pagkamaladimunyong pagkatao, pagkaligaw ng kaluluwa at pagkapahamak ng kanilang kaluluwa. Ngayon nakulong na ito, lubos na kaya ang kalayaan ng mga membro na biktima ng leader ng kulto ito na tumatakbo pa sa pinakamataas na posisyon sa Senado. Tuluyan na kaya itong parusahan, makarma na ba ito? Pero kulang ang kulong lang ito. Dapat bitay sa daming taong nabiktima nito. Sana kunin na ito ni Taning para diin na makapagpambiktima at makapamorisyo sa lupa. Milyon-milyong kaluluwa ang nailigaw. Isa talaga siyang alamat ng kasamaan. Kung iuwi naman ni Taning ito sa kanyang kaharian, di naman kaya aagawan niya ito ng trono? Mag-isip-isip ka, Taning, baka right hand ka na lang ni Kibuloy. Hala, puksain mo na ito, gawin mo ng abuo, lusawin mo sa iyong apoy. Sana matapos na ang kasamaan ni Kibuloy. Ang sisti pa dito ay may matalik itong best friend na sobra ding demonyo, si Duterte. Di naman kaya iligtas ito at makalaya silang dalawa.
kampo ng kadiliman silang dalawa. Ang partner ni in crime na alagad ni si Taning. Mag-ingat kayo dito, iwasan ninyo ikaw Taning, huwag ka magtiwala sa kanilang dalawa. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please paki-follow po, support at comment, subscribe and likes. More power mga lods. God bless us all.